Ayan mga idol, good afternoon mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet. Ay muli bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa ating mga viewer dyan, sa ating mga follower, ngayon din sa ating mga subscriber. At syempre naman mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Ngayon, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras nito mga idol, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras ito, at sana'y samahan niyo ako sa maikling sandali nitong ating programa. At syempre naman mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue tulad nitong kay Ginoong Epifanio Labrador. Alam nyo mga idol, lalo na sa ating mga kapatid sa iglesia, itong si Ginoong Epifanio Labrador ay merong isang nakausap o nakaharap na kapatid natin sa iglesia na si kapatid na Clark. Ay napaliwanagan siya ng maayos tungkol sa sistema nitong ating iglesia. Pinasahan siya ng katakot-takot ng mga patotoo tungkol sa mga kasaysayan ng iglesia mula nung ito'y magpasimula pa sa panahon ng ating kapatid na Felix Manalo. Sa dami ng ipinasa nitong ating kapatid kay Ginoong Epifanio Labrador, ay unti-unti niyang naunawaan na mali ang kanyang pagkakilala sa iglesia ni Cristo. Bagamat hindi pa siya humihingi ng tawad o paumanhin sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ay inamin na niya sa kanyang programa na mali ang kanyang pagkakilala sa iglesia ni Cristo. At ayon pa sa kanya, nadala siya doon sa mga sumbong na inilalapit sa kanya tungkol sa sistema ng iglesia ni Cristo. At sa dami ng ipinadala nitong ating kapatid ng mga patotoo at kasaysayan ng ating relihiyon, unti-unti na napatunayan na hindi ang kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Kaya mali, inamin niyang mali ang kanyang pagkakilala sa iglesia ni Manalo. Dahil nung mabasa niya sa Biblia yung mga patotoo, paano nagkaroon ng iglesia rito, siya mismo nabasa niya at natuklasan niya na ang nagtatag ng iglesia dito sa atin sa Pilipinas ay hindi ang kapatid na Felix Manalo. Nabasa niya mismo sa Biblia na ang nagtatag ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kinasangkapan lang ang ating kapatid na Felix Manalo upang muling magkaroon ng iglesia ni Cristo na magmumula sa malayong silangan papuntang kanluran. Bagamat hindi nga siya humingi pa ng tawad o paumanhin sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ay unti-unti niyang na-realize sa kanyang sarili ang malaki niyang pagkakamali. At nagpapasalamat tayo doon sa ating kapatid na nagbigay sa kanya ng kalinawan tungkol sa sistema ng iglesia ni Cristo. At ang sabi ng kapatid, ito naman ang humingi ng patotoo sa kanila tungkol sa mga binibintang nila sa iglesia para naman malaman mo kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Ngayon, ang kanyang kumbaga subject
o kanyang assignment para mapagkumpara niya kung sino nasa tama at kung sino ang nasa kasinungalingan. Kaya nga magandang inyong lingkod na mag-comment sa kanyang programa. Nabanggit ko sa aking comment na kung kaawaan ka ng Diyos at patatawarin ka, baka matawag ka pa sa loob ng iglesia. Baka makahalintulad ka pa ni Apostol Pablo na bago naging apostol o tinawag sa iglesia ay matinding pag-uusig ang kanyang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga tagasunod. Kaya sabi ko sa kanya sa comment ko, Idol, kung mahal ka ng Diyos at gusto kang tawagin, swerte mo at malalagay ka sa tamang kalalagyan at maging sa kaligtasan minimiti ng sino man. Kaya kaming mga Iglesia ni Cristo ay anuman ang sabihin mo at anuman ang gawin mo, talagang hindi ka pinapatulan dahil nga kami ay nasa kaliwanagan at nasa katotohanan. At palibasa ay pinaubayan ng aming tagapamahala ang lahat sa ating batas at sa ating Panginoong Diyos. Marahil ang Diyos na rin ang gumagamit ng kasangkapan para ikaw ay maliwanagan at maunawaan mo ang tunay na kahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Marami siyang binasa tungkol sa Biblia na ibinigay ng ating kapatid. Maging yung mga nangyaring pang-uusig ng mga unang panahon pa na inusig ng katakot-takot ng Iglesia mula nung ito'y bagong tatag pa lang, napatunayan niya sa pamamagitan ng mga patotoo na ibinigay sa kanya ng ating kapatid na ang Iglesia ni Cristo ay talagang pinag-uusig mula pa nung una. At kasama na nga siya sa mga nang-uusig. Napagtanto niya na isa siya sa umuusig sa Iglesia sa kapanahonan natin ngayon. At nawa sana ay kaawaan siya na maunawaan niya ng lubos ang kahalagahan ng Iglesia at kung ano talaga ang layunin ng Iglesia ni Cristo sa ating mga mamamayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa pambuong mundo. Kasi nga, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ng ating Panginoong Kristo sa ikaliligtas ng marami. Yan ang pag-ibig ng Diyos na sana'y maunawaan itong si Ginoong Epifanio Labrador. Ayon sa kanyang programa nang napanood ko, inabot sila halos ng magdamag ng kapatid sa paliwanagan. Oo. At sa uling yugto ng kanyang sinabi, nagpapasalamat siya ng marami at unti-unti niyang nalilinawan at naliliwanagan yung katotohanan. At sana naman, lubusan na niyang talikuran yung mga maling paniniwala tungkol sa Iglesia ni Cristo. Dahil ang sabi ng ating kapatid, ikaw naman ang humingi ng mga patotoo sa kanila tungkol sa pagiging Iglesia ni Manalo o sa pagiging mamamatay tao ng mga kaanib at sa mga miyembro na di umano na sinasabi mo ay mga iglesia ng Diablo. Para naman malaman mo kung yung pinapanigan mo at pinaniniwalaan mo kaya ka kumalaban sa iglesia ay totoo o hindi. At napagtanto niya mga idol sa kanyang sarili na baka ginagamit lang ang kanyang programa para sa kasiraan ng iglesia at naisip din niya na maging sa sarili niya ay masisira siya sa pamamagitan ng ganung mga uri ng tao na nagsusumbong sa kanya. Kaya unti-unti nasabi niya sa kanyang sarili na
malaki, sabi niya, ang kanyang nagawang pagkakamali. Bagamat hindi pa siya umaamin o humihingi ng tawad, ay sa kanyang mga pananalita sa kanyang programa, mga idol, malalaman mo na parang talagang nagkamali siya. Na parang inaamin na niya yung kanyang malaking pagkakamali. At napagtanto niya na ginagamit lang siya at ang kanyang programa itong mga tao na nasa likod niya. Ayun nga, sinasabi ko mga idol sa kanya nung una pa na pag-aralan mong maigi ng mga bagay bago mo gawin. Baka kasi, nabubulagan ka lang at nadadala ka lang sa sistema ng mga tao. Kaya mga idol, napanood natin yung kanyang programa na inihayag niya sa pamamagitan ng ating kapatid yung kanyang pagkakamali. O sinabi niya na hindi niya agad naunawaan at hindi niya agad nalaman ang katotohanan tungkol sa INC. Kaya ngayon mga idol, itong si Ginoong Epifanio Labrador ay unti-unti nang pipihit sa kanyang ginagawang panglalait at pag-aalikusta sa atin mga kapatid, higit sa lahat sa tagapamahalang pangkalahatan. At nawa, sana ay totohanin niya yung kanyang sinasabi na nagkamali siya at hindi niya agad naunawaan ang kahalagahan ng iglesia. Kaya pala malimit niya sabihin, hindi siya galit sa iglesia ni Cristo. Galit na siya sa iglesia ni Manalo. Dahil nga, hindi niya alam ang tunay na kasaysayan ng iglesia ni Cristo. At noon lang niya naunawaan, nung kausapin nga siya nitong ating kapatid at tinalakayan tungkol sa iglesia ni Cristo. Kaya salamat ng marami doon sa ating kapatid Leo na nagbigay paunawa dito kay Ginoong Epifanio Labrador. At nawa, sana itong si Ginoong Epifanio Labrador ay panghawakan na niya yung mga patotoo na ibinigay sa kanya ng ating kapatid tungkol sa kalagayan at kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Siya mismo sa kanyang bunganga, bagamat hindi pa siya humihingi ng tawad, ay inaamin niya ang kanyang malaking pagkakamali. Yun ang dapat talagang mangyari noon pa. Dapat kung meron lang talaga nakapagbigay agad sa kanya ng tamang mga patotoo na kagaya ng ginawa nitong ating kapatid. Marahil kasi ang iba nating kapatid, kaya hindi agad siya kinontak at pinalaka yung ganyang mga pangyayari, nadala ang ating mga kapatid doon sa simbolo rin, sa simbuyo ng damdamin dahil nga pinagmumura itong Ginoong Epifanio Labrador ang ating tagapamahala maging ang kabuuan ng iglesia. Kaya ni isa sa ating mga kapatid na vlogger o sino pa man ay walang nakapagpaalala sa kanya o nakapagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa ating kaisahan sa iglesia ni Cristo. Nawa mga idol, itong ating napagkukwentuhan tungkol sa sistema ni Ginoong Epifanio Labrador at sana mapanood nyo rin yung kanyang video. Oo. At sabi nga niya, sisiya sa atin niya pang maigi at sasaliksikin niyang maigi ang tungkol sa iglesia ni Cristo. At ang ibinigay sa kanyang subject o assignment itong ating kapatid, humingi siya ng mga patotoo doon sa mga nagsasabi na ang iglesia ni Cristo ay mga mamamatay tao, ang iglesia ni Cristo ay mga walang ya, iglesia ni Cristo ay mga kuratong kulto, etc. Yan ang binigay na assignment sa kanya itong ating kapatid para malaman niya ang katotohanan kung sino ang nasa katotohanan at kung sino ang nasa kasinungalingan. Diba? Tama mga idol? Pero doon sa mga ibinigay na patotoo nitong ating kapatid, unti-unti niyang nalinawan ang lahat. At sa bunganga niya nga mismo nang galing na sinabi niya na sinasangkapan lang siya
ng kanyang mga nasa likod. O yung mga nagsusumbong sa kanya ng walang katuturan. Yon. Kaya bagit tayo naman ay dinadalangin din natin na sana ay talagang lubusan na siyang maliwanagan sa mga pangyayari. At sabi ko nga sa kanya sa comment ko, kung mahal ka ng Diyos, baka matawag ka sa loob ng iglesia. At makita mo ang tunay na kahalagahan nito at ang kaligtasang nakalaan sa bawat magiging kaanib sa iglesia ni Kristo. Yan mga idol, mga kapatid, ang maikli nating kwentuhan tungkol dito sa kay Ginoong Epifanio Labrador. At salamat ng marami nga doon sa ating kapatid na yun na nagbigay ng mga patotoo sa kanya para sa ikalilinaw ng kanyang pag-iisip. Isipin niyo mga idol, mga kapatid, ito si Epifanio Labrador. Kung walang kapatid na nakapagbigay sa kanya ng kalinawan, patungo na talaga sa pagdidilim ang kanyang kaisipan. Oo, talagang binabangganan niya ng gusto ang iglesia ni Kristo. Kaya nga, ang nabanggit sa kanya sa aking comment, makamahal ka ng Diyos, kaya binigyan ka ng kasangkapan para maunawaan mo ang lahat. At nawa, sabi ko sa kanya, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. May ginakasangkapan na siya sa iyo para maliwanagan ka at maunawaan mo ang lahat. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Yan mga idol ang ibinanggit ko sa kanya. Sinabi ko sa aking comment. Oo, kasi ang pagtawag ka ako ng Ama sa kanyang mga iniligtas sa araw ng paghukom ay may iba't ibang uri ng pamamaraan. Oo, may kanya-kanyang pamamaraan ng pagtawag. Oo, may mga pamamaraan tulad ng ginawa mo. Kung tatawagin ka, bagay ng pamamaraan na uusigin mo muna ang iglesia bago mo maunawaan. Di ba, tama? Tulad nga ng nangyari kay Apostol Pablo na bago na paloob sa iglesia at bago naging apostol, ay katakot-takot na pag-uusig ang kanyang ginawa sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang mga tagasunod. Di ba, tama? Yan mga idol, salamat ng marami sa may kisandaling itong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Pero shoutout muli sa ating mga pasigagal dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre naman, kung bago ka pa sa ating channel, ay huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at tumindot ng ating bell button para naman maging updated ka rin sa ating mga video na inilalabas ito sa ating programa. Mga idol, sana ito si Ginoong Epifanio Labrador lubusan ng maunawaan at makaunawa sa kanyang mga natanggap na patotoo doon sa ating kapatid. At nawa ay matuto na rin siyang humingi ng tawad sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Bagamat hindi pa siya humihingi ng lubusan paghingi ng tawad, alam naman natin na ang ating kapatid na si Eduardo Di Manalo ay pinatawad na siya sa simula pa lang. So, kaya nga hindi nga siya pinatulan Dahil nga, alam ng ating tagapamahala na mangyayari at mangyayari yan. Ganyang uri ng pag-uusig. So, kaya alam natin na hindi pa man siya humihingi ng tawad, kapatawaran, ay pinatawad na siya ng ating kapatid. Dahil nga lang, kailangan pa rin niyang harapin ang patong-patong na reklamo na isinampa sa kanya ng ating mga kapatid o maging ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Yan ngayon ang dapat niyang harapin, sakali mong naunawaan na niya ang lahat, dapat matuto na siyang harapin ang katotohanan. Alin ang katotohanan? Na siya ay nagkasala at nagkamali na dapat niyang panagutan. Oo, kasi nga, hindi sapat yung paghingi ng tawad at pinatawad ka. Paano ang kasalanan mo nagawa na naaangkop sa batas? Di ba? Kailangan pa rin na panagutan mo ito para lubusan kang mapatawad. Di ba? Tama?
Yan, sana, Ginoong Epifanio Labrador, kung napapanood mo ang video ito, sikapin mo na matugunan mo yung mga ibinibintang sa'yo, na sabi mo, binibintangan ka, pinagbibintangan ka lang, kinakasuhan ka ng walang kadahilanan, matutunan mong harapin ang lahat ng yan. Nabanggit ko na sa una kong video na ang tunay na lalaki kayang harapin ang lahat ng mga bagay, pagsubok man yan o talagang pangyayari, di ba? Kaya, Ginoong Epifanio Labrador, sana lubusan kang kaawaan ng Diyos na mapatawad ka sa iyong nagawang kasalanan at nawa, kung luluobin niya, ikaw man din ay matawag sa iglesia at makasama namin sa tunay na paglilingkod. Di ba tama? At ang mga kagaya mo, idol, kung ikaw ay matatawag sa loob ng iglesia, alam namin na mas matindi ang magiging panindigan mo kapag nalaman mo ang katotohanan at ikaw ay kinasihan ng Espiritu Santo. Yan. Swerte mo, idol Epifanio Labrador, merong kinatangkapan ng Diyos na kaanib sa iglesia ni Cristo upang unti-unti mong malinawan at maliwanagan ang nababalot na kadiliman sa iyong paligid at sa iyong kaisipan. So, bueno, hanggang sa muli mga idol, salamat ng marami at sinamahan niyo ko sa making kwentuhan natin ito. Pero bago lahat, bago tayo mag-iwalay, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button, lalo sa ating mga bago. Hindi ko man isa-isahin ng inyong mga pangalan, mga idol, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. O bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!